Umalis ka na dito, Miguel. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Hindi ka bagay para sa anak ko. Layas, ngayon din. Ang mga salitang iyan, paulit-ulit sa aking pandinig. Hindi iyan galing sa isang estranghero. Hindi iyan galing sa isang kalaban. Galing iyan sa bibig ng aking biyanan, si Ricardo de Leon, ang taong pinakamamahal ng aking asawa, ang ama ng kumpanyang aking sinagip, ang lalaking akala niya ay may kapangyarihan sa aking buhay. Nakita ko siya, si Ricardo, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa napakagarang dining room ng kanyang mansyon. Sa Forbes Park, nakangiti, isang ngiting tagumpay, isang ngiting puno ng yabang at paghamak. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine. Kinikintab ng ilaw ng chandelier ang mga kristal. Sa tabi niya si Teresita, ang aking biyanan, nakangiti rin. Isang nangiting matalim, isang nangiting pwedeng maghiwa ng salamin. Ang nangiting tila nagbubunyi sa akala nilang panalo. Akala nila kontrolado nila ang lahat, kontrolado nila ang aking asawa, at higit sa lahat, kontrolado nila ako. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hindi doon natapos ang mga sampal. Mama, Lola, tama sila. Mas deserving ka sa mas maganda. Si Miguel, wala siyang ambisyon. Tingnan mo ang buhay natin. Nakaabang lang sa kanya, ma. Hawak niya tayo. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa anumang salitang binitiwan ng kanyang mga magulang. Galing iyon sa bibig ng sarili naming anak. Si Angela, 20 taong gulang. 20 taong gulang na inakala kong pinalaki ko ng may pagpapahalaga sa pagkatao. Hindi sa material na bagay, pero doon sa hapagkainan, nakita ko ang refleksyon ng kanilang mga magulang sa kanyang mga mata. Puno ng paghamak, puno ng panlalait, puno ng pag-iisip na sila ay mataas. At ako ay mababa. Wala, hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, hindi ako nag-eskandalo, hindi ako nag-react. Nang akala nila ay magre-react ako, imbes na masaktan, imbes na magwala, ngumiti lang ako. Isang ngiting alam kong mas nakapagpainit sa kanilang ulo, mas nakapagpagulo sa kanilang isip, isang nangiting kalmado, chill lang. Pero sa loob ko, sa bawat tibok ng puso ko, alam kong ito na ang gabi, ito na ang tamang oras, pagkatapos ng 23 taon. 23 taon ng pagtitiis, 23 taon ng pananahimik, kinapa ko ang aking bulsa. Marahan kong inilabas ang aking lumang cellphone. Ang teleponong tingin nila ay basura. Ang teleponong ginamit ko para tawagan ang taong magbubunyag ng lahat. Ang taong magbibigay ng resibo. Ako si Miguel, 53 taong gulang. At sa loob ng 23 taon na iyon, inakalat ng pamilya ng aking asawa na ako ay isang hamak na consultant lang na nagmamaneho ng Toyota Vios na nakatira sa maliit na apartment sa Quezon City. Inakala nila na ako ay isang walang kwentang lalaki, isang pabigat, isang balakid sa kinabukasan ng kanilang anak, ng aking asawa. Hindi nila alam na ako ang bumuhay sa kumpanya nila. Hindi nila alam na ako ang nag-iisang nagbigay ng bilyon-bilyong piso para hindi malugi ang kanilang negosyo. Hindi nila alam na ako ang nagtaguyod, ang nagpalago, ang nagpalawak sa loob ng 27 taon. 27 taon na inilaan ko hindi lang sa pagmamahal sa aking asawa, kundi pati na rin sa pagliligtas sa legacy ng kanyang pamilya. Isang legacy na halos mawasak dahil sa sarili niyang ama. Tiniis ko ang bawat pangungutya, ang bawat paghamak, ang bawat sulyap ng pagkadismaya, na parang ako ang pinakamasamang bagay na nangyari sa kanilang pamilya. Paulit-ulit kong sinubukan na ipakita sa kanila na hindi ako tungkol sa pera, na ang pagkatao ko ang tunay na halaga, na ang pagmamahal ko sa kanilang anak, sa aking asawa, ay tunay at walang katulad. Pero sadyang bulag sila, pinulag sila ng pera, ng kapangyarihan, ng posisyon sa lipunan. At mas masakit, nadamay pati ang aming anak. Nakuha siya ng kanilang kaisipan, nakuha siya ng kanilang paghamak. At ngayong gabi, ito na ang huling patak ng pasensya ko. 27 taon na ang nakalipas. Minana ko ang power 5 million mula sa aking lolo.
Ang pera na iyon ang nagbigay sa akin ng simula. Isang simula na ginamit ko para makita ang potensyal sa naluluging kumpanya ng aking biyenan. Na ang lahat ay sumuko na, lahat. Pero ako ay naniwala ako at hindi nila alam na habang sila ay nagpapakasasa sa kanilang mga yaman, sa kanilang mga party, sa kanilang mga bakasyon, ako ay tahimik na bumibili, tahimik na nagtatayo, tahimik na nagpapalago ng imperyo na akala nila ay kanila. At ngayon, ang kumpanyang iyon, ang De Leon Logistics and Maritime, ay nagkakahalaga ng higit 850 bilyon. Hindi nila alam na ang bahay na kanilang ipinagmamalaki, ang kumpanyang kanilang pinagyayabang, ang pangalan nilang pinoprotektahan, ay nakapangalan sa akin. Inilabas ko ang telepono ko sa harap ng lahat at tinawagan ko ang aking abogado, si Atisur Santos, ang taong may hawak ng lahat ng resibo, ang taong magbubunyag kung sino ba talaga si Miguel. Atisur Santos, sabi ko, handa na ako. Kung naranasan mo na rin ang pakiramdam na parang estranghero sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo ng hamakin at maliitin, pero alam mo sa sarili mo na hindi lang sila ang may hawak ng baraha, na may hawak ka ring resibo. I-like mo ang video na ito at i-share, at huwag mong kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako, saan ka nanonood, ibahagi mo ang iyong kwento. Bago pa man ang lahat ng ito, bago pa ang aking asawa si Isabel, bago pa ang mga hapunan na puno ng paghamak, bago pa ang anak kong si Angela, mayroon munang isang pangako sa aking lolo, si Lolo Mateo. Isang simpleng tao na may simpleng pangarap para sa akin, ang gamitin ng talino hindi para sa pagyayabang, kundi para sa pagtatayo ng isang bagay na matatag, isang bagay na pangmatagalan. Lagi niyang sinasabi sa akin, Miguel, apo, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa suot mo o sa sasakyan mo. Ito ay nasa kakayahan mong makita ang halaga sa mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Nang siya ay pumanaw, 26 na taong gulang pa lang ako noon. At sa kanyang huling habilin, iniwan niya sa akin ang lahat ng kanyang naipon. 25 milyong piso. Sa panahong iyon, ang halagang iyon ay napakalaki na. Sapat na para bumili ng magarang bahay sa isang subdivision, isang sports car, at maglakbay sa buong mundo nang hindi iniisip ang bukas. Iyon ang ginawa ng karamihan sa mga kaibigan ko kung sila ang nasa posisyon ko. Iyon ang inaasahan ng lahat. Pero sa tuwing naiisip ko yon, naririnig ko ang boses ng aking lolo. Huwag mong sayangin, apo, palaguin mo. Kaya't hindi ako bumili ng kotse, hindi ako nag-party. Sa halip, ginugol ko ang 6 na buwan sa loob ng isang maliit na kwarto na papaligiran ng mga libro at mga financial reports. Pinag-aralan ko ang merkado, hinanap ko ang oportunidad na sinasabi ng aking lolo, ang halaga sa mga bagay na hindi pinapansin ng iba, at doon ko natagpuan ang De Leon Maritime and Logistics Corporation. Sa papel, ito ay isang patapon na kumpanya, lubog sa utang, biktima ng Asian financial crisis. Walang bangkong gustong magpautang. Lahat ng analyst ay nagsasabing, iwasan ninyo iyan, malapit na itong bumagsak. Ang nagpapatakbo nito ay isang lalaking nagngangalang Ricardo De Leon. Isang lalaking kilala sa kanyang talino sa operasyon, ngunit mayabang at masyadong tradisyonal. Ayaw niyang makinig sa iba, ang tingin niya sa sarili niya ay hari. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa ilalim ng mga utang at masamang desisyon, nakita ko ang isang bagay na hindi nakita ng mga bangko. Ang mga pundasyon ng kumpanya ay matatag, ang mga ruta ng barko niya ay mahalaga. Ang mga kontrata niya, kung aayusin, ay may malaking potensyal. Ang kailangan lang niya ay kapital at pasensya. Ginamit ko ang pera mula sa aking lolo. Hindi ko ito inilagay lahat ng sabay-sabay, dahan-dahan, tahimik. Sa pamamagitan ng isang abogado na pinagkakatiwalaan ng aming pamilya, si Atisur Santos, bumuo kami ng isang holding company. Isang kumpanyang walang pangalan ko. Isang kumpanyang hindi matutuntun pabalik sa akin. Ang pangalan nito ay Reyes Holdings Incorporated. Simple. Walang sino man ang mag-iisip na ito ay pag-aari ng isang 26 na taong gulang na binata.
Nagsimula akong bumili ng shares paunti-unti. Kapag bumababa ang presyo, bumibili ako. Kapag may masamang balita, bumibili ako. Habang ang lahat ay nagbebenta dahil sa takot, ako naman ay tahimik na namumulot. Sa loob ng 3 taon, pag-aari ko na ang 15% ng kumpanya. Si Ricardo De Leon ay walang kaalam-alam. Ang alam lang niya ay may isang institutional investor na sumasalo sa kanyang kumpanya. Isang himala, sabi niya sa isang interview. Isang himala na nagligtas sa kanila. Hindi niya alam, ang himalang iyon ay ako. At sa panahong iyon, sa isang charity event na napilitan lang akong puntahan, nakilala ko si Isabel, ang anak ni Ricardo De Leon. Noong una hindi ko alam. Para sa akin, siya lang si Isabel. Maganda, matalino, at higit sa lahat, mabait. Mayroon siyang kabutihan sa kanyang puso na hindi ko nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi siya matapobre. Hindi niya ako hinusgahan dahil sa aking simpleng damit o sa aking lumang kotse. Nakita niya ako, si Miguel, ang totoong ako. Doon nagsimula ang aking dilema. Habang lumalalim ang aming relasyon, lumalaki rin ang aking pag-aari sa kumpanya ng kanyang ama. Nang maging kami, 31% na ang hawak ko. Nang pakasalan ko siya, 42% na. Sa bawat pagunlad ng kumpanya, sa bawat bagong ruta, sa bawat bagong gusali na kanilang ipinagmamalaki, alam ko sa sarili ko na ako ang nasa likod noon. Ang pera ko ang nagpopondo noon, pero paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sasabihin sa babaeng mahal ko na ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa akin? Maniniwala ba siya na mahal ko siya para sa kung sino siya at hindi dahil sa kanyang pangalan? Baka isipin niya na ginamit ko lang siya. Baka isipin niya na ang lahat ay isang malaking plano. Kaya't nanahimik ako. Pinili kong mamuhay ng simple kasama niya. Pinili kong maging isang ordinaryong consultant, isang asawang sumusuporta. Hinayaan ko silang isipin na ako ay walang-wala dahil iyon ang tanging paraan para malaman ko na ang pagmamahal ni Isabel sa akin ay totoo, na ang pinili niya ay si Miguel, ang consultant, hindi si Miguel, ang bilyonaryo. At sa loob ng 23 taon, tiniis ko ang lahat, ang bawat paghamak, ang bawat masasakit na salita, para lang mapatunayan yon. Ngayon hawak ko ang 47% ng kumpanya, isang posisyon na nagkakahalaga ng mahigit 850 bilyong piso. Si Ricardo De Leon ay nagtatrabaho para sa akin. Hindi lang niya alam. Pero ngayong gabi, malalaman na niya. Malalaman na nilang lahat, Biyernes ng gabi. Ang hangin sa labas ay malamig, dala ng papalapit na Disyembre. Habang minamaneho ko ang aming 7 taong gulang na Toyota Vios sa kahabaan ng EDSA, ramdam ko ang bigat sa loob ng sasakyan. Hindi ito dahil sa traffic. Ito ay dahil sa katahimikan. Ang katahimikan ni Isabel na nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa gitna, malapit sa akin, pero hindi gumagalaw. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan. Ilang beses na naming ginawa ang biyaheng ito sa loob ng 23 taon. Ang biyahe mula sa aming komportabling apartment sa Quezon City patungo sa mansyon ng kanyang mga magulang sa Forbes Park. Ngunit ang gabing ito ay iba. Ang pakiramdam ay parang tumatawid kami sa isang border mula sa aming teritoryo patungo sa teritoryo ng kaaway. Dito sa Quezon City, simple ang buhay. Ang mga kapitbahay namin ay mga propesor, mga artist, mga pamilyang nagtatrabaho. Ang mga deguslis ay luma pero may dignidad. Ang mga kalsada ay hindi perpekto. Dito, ang aming lumang Vios ay hindi napapansin. Isa lang ito sa marami. Dito, kami ay kami, si Miguel at si Isabel. Ngunit habang papalapit kami sa Makati, unti-unting nagbabago ang lahat. Ang mga simpleng bahay ay napapalitan ng matataas na kondominium. Ang mga eskinita ay nagiging malalapad na abenida at pagpasok namin sa mga tarangkahan ng Forbes Park para kaming pumasok sa ibang mundo. Isang mundo kung saan ang katahimikan ay nakakabingi, ang mga kalsada ay perpekto, walang lubak. Ang mga puno ay perpektong gupit, ang mga bahay, hindi sila mga bahay.
Sila ay mga mansyon, mga palasyo na nakatago sa likod ng matataas na pader at mga bakal na tarangkahan. Dito, ang bawat sasakyan ay bagong-bago at makintab. Isang Mercedes, isang BMW, isang Porsche. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang aming Vios. Ang aming Vios ay parang isang langgam na napadpad sa pugad ng mga agila. Dito, ang sasakyan namin ay hindi lang sasakyan. Ito ay isang simbolo ng kabiguan sa kanilang mga mata. Humigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang bag habang lumiliko ako sa kalye ng kanyang mga magulang. Ang mansyon ng mga De Leon ay nakatayo sa isang malawak na lupain na ang halaga ay sapat na para bumuhay ng isang buong barangay. Kahit sa dilim, kitang-kita ang karangyaan nito. Mga haliging Romano, mga malalaking bintana na nagliliwanag at isang perpektong hardin na kahit ang taglamig ay hindi kayang pangalain. Ang arkitektura nito ay sumisigaw. Sumisigaw ng kami ay mahalaga, kami ay makapangyarihan. Iyon ang mundo nila. Isang mundo na tinalikuran ni Isabel para sa akin. Ipinarko ang sasakyan sa kanilang bilog na driveway bago ko pa man mapatay ang makina, bumukas na ang malaking pinto sa harapan. Si Manang Fe, ang kanilang matagal ng kasambahay, ang lumabas, hindi si Teresita. Iyon pa lang, alam ko na, isa itong transaksyon, hindi isang family dinner. Kung pamilya ang turing nila sa amin, ang nanay ni Isabel ang sasalubong. Pero hindi. Isang utusan, iyon ang level namin sa kanila. Ginagawa talaga nila ito, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hayaan mo sila, sabi ko, puno ng kahinahunan. Si Manang Fe ay bumati sa amin ng may profesional na galang, ngunit hindi niya ako tinitingnan sa mata. Kinuha niya ang aming mga coat. Pagkatapos ay lumitaw si Ricardo mula sa loob, 72 taong gulang, ngunit ang tindig ay parang isang general. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Miguel. Ang kanyang pakikipagkamay ay isang demonstrasyon ng kapangyarihan. Masyadong mahigpit, masyadong matagal. Isang paalala kung sino sa tingin niya ang mas nakatataas. Pagkatapos ay si Teresita. 69 na taong gulang, balot ng alahas at elegance na nangangailangan ng oras at pera para mapanatili. Niyakap niya si Isabel, isang yakap na malamig. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at nagbigay ng isang air kiss. Isang halik sa hangin na hindi man lang dumampi sa aking pisngi. Mabuti naman at nakarating ka, sabi niya. Ang kanyang tono ay nagsasabing kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. At mula sa sala, narinig namin ang boses ng aming anak. Mapa, andito na sila. Ang boses ni Angela, walang gana, bored. Naabutan namin siya sa sala, nakaupo sa isang mamahaling sofa, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, hindi man lang siya tumayo. Hi ma, hi pa, sabi niya, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Ang salitang pa ay parang isang pilit na pag-amin na nanduroon ako. Naalala ko noong 7 taong gulang pa lang siya, tinanong niya ako kung bakit hindi kami nakatira sa malaking bahay tulad nina lolo at lola. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga totoong halaga sa buhay. Tumango siya noon, pero ngayon alam kong hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin. Halina kayo, sabi ni Ricardo, iginagawad ang kanyang kamay patungo sa dining room. Ang mesa ay nakahanda para sa 5, ang mga baso ay kumikinang, ang mga plato ay malamang mas mahal pa sa isang buwang renta namin at ang pagkakaayos ng upuan, iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Si Ricardo sa kabisera, si Teresita sa kanyang kanan, si Angela sa tabi ng kanyang lola, magkakampi, at kami ni Isabel sa kabilang panig, magkahiwalay, outnumbered at isolated. Umupo kami. At habang inilalapag ang unang putahe, ramdam ko na ang pagbuo nito, ang patibong. Ang patibong na matagal na nilang inihanda, pero wala silang kaalam-alam kung sino talaga ang sinusubukan nilang hulihin. Ang unang putahe ay dumating at umalis kasama ng mga pilit na nangiti at mga tanong na walang katuturan. Tinanong ako ni Ricardo tungkol sa aking trabaho na may halong pangmamaliit. Ang tono niya ay parang isang matandang nagtatanong sa isang bata tungkol sa kanyang finger painting.
Si Teresita ay nagkomento tungkol sa panahon. Si Angela naman ay patuloy sa pag-scroll sa kanyang telepono sa pagitan ng bawat subo. Walang ambag sa usapan hanggang sa sinuliapan siya ng kanyang lola ng isang tingin na nagsasabing, kahit ang paghamak ay nangangailangan ng tamang tiyempo. Dumating ang main course. Isang uri ng isda na malamang mas mahal pa sa isang linggong grocery ko at doon na talaga nagsimula si Ricardo. Kaka-finalize lang namin ng bagong Atlantic shipping route expansion, sabi niya, habang hinihiwa ang kanyang isda na may kirurhikong precision. Isang 10 taong proyekto, 2 bilyong piso ang puhunan. Kailangan talaga ng tunay na bisyon para makita ang mga ganitong oportunidad. Sinabi niya iyon na parang ipinapaliwanag niya ang quantum physics sa isang taong halos hindi pumasa sa high school math. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin, ako ang nag-aproba ng pondo na iyan, bawat sentimo niyan ay galing sa aking bulsa. Ipinapangaral mo sa akin ang isang proyektong ako mismo ang nag-greenlight 18 buwan na ang nakalipas. Pero hindi, nanatili akong tahimik. Tumango lang ako at sinabing, mukhang ambisyoso nga. Ang mga salitang iyon ay tila ikinadismaya niya. Gusto niya ng debate, gusto niya ng argumento, pero wala akong ibinigay sa kanya. Kaya't si Teresita naman ang sumalo. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may lason. Nabanggit ko na ba sa iyo na nakita ko si Antonse noong nakaraang linggo? Ang dating manliligaw mo, napakaganda ng buhay niya ngayon. Kakabili lang niya ng bahay sa Dasmariñas Village. Talagang napakaganda. Huminto ang tinidor ni Isabel sa kalagitnaan ng ere. Ang kanyang mukha ay namutla. Masaya na po ako sa buhay ko, Mama. Siyempre naman, anak, ang ngiti ni Teresita ay nakakahiwa. Sinasabi ko lang, nakakatuwa talagang isipin kung paano nagbabago ang buhay, di ba? Ang mga desisyon na ginagawa natin. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ng sarili niyang anak. Sa kabilang panig ng mesa, sa wakas ay tumingala si Angela mula sa kanyang telepono. Binigyan na ako ni Lolo ng mga totoong responsibilidad ngayon, sabi niya, at hindi ko masabi kung ako ba ang kinakausap niya o ang hangin. Ako ang nagko-coordinate sa logistics team para sa bagong terminal integration. Totoong trabaho, strategic na trabaho. Napakagaling niyan, anak, sabi ni Isabel. Sinusubukang makuha ang atensyon ng aming anak. Ngunit si Angela ay sa akin na nakatingin ngayon. Tinititigan niya ako sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ang ilan sa amin ay talagang nagtatayo ng karera, alam mo. Hindi lang basta nagko-consulting, sabi niya, at ang salitang consulting ay binigkas niya na parang isang basura na dumikit sa kanyang sapatos. Angela, may babala na sa boses ni Isabel, ang boses na lumalabas tuwing ipinagtatanggol niya ako sa kanyang pamilya. Sa loob ng 23 taon, paulit-ulit niyang ginagawa iyon. Ano, nagiging honest lang naman ako? Lumingon si Angela sa kanyang ina. Hindi ka ba napapagod, Ma? Hindi mo ba ninanais minsan na sana iba na lang ang pinili mo? Hindi mo ba naiisip kung ano sana ang buhay mo kung nagpakasal ka sa isang taong may tunay na ambisyon? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, ganap. Ang mukha ni Isabel ay puting-puti na. Ang tatay mo ang sinasabihan mo niyan. Pero nagkibit-balikat lang si Angela. Isang kibit-balikat na parang nagkomento lang siya tungkol sa panahon, imbes na ipahiwatig na ang buong kasal ng kanyang ina ay isang malaking pagkakamali. Nanatili akong hindi gumagalaw, walang emosyon sa aking mukha. At nakikita ko na iyon ang mas nagpapagalit sa kanila. Gusto nila akong mag-react. Gusto nilang ipagtanggol ko ang sarili ko. Gusto nilang patunayan ko na may pakialam ako sa kanilang opinyon. Pero hindi. Ngayong gabi ay hindi tungkol sa pakikipag-usap. Ito ay tungkol sa posisyon. At sila, paikot-ikot, sinusubukan ang aking hangganan. Naghahanda para sa huling atake. Dumating at umalis ang dessert. At pagkatapos, tumikhim si Ricardo at may kinuha sa ilalim ng kanyang upuan. Isang leather folder, isang folder na magbabago ng lahat. Ang leather folder ay lumapag sa mesa sa pagitan ng mga baso ng wine at mga kristal na pinggan. Ang tunog nito ay mahina,
Isang malambot na thud, ngunit sapat na iyon para patahimikin ang buong silid. Dahan-dahan itong itinulak ni Ricardo papunta sa akin, na may kumpiyansa ng isang taong sanay manalo sa libu-libong deal. Alam ko na kung ano ang laman nito bago ko pa man buksan. Sa loob nakasulat sa isang mamahaling papel ay isang kasunduan sa pagpapawalang bisa ng kasal, annulment agreement. At nakaklip sa harap nito ay isang check. "Miguel," nagsalita si Ricardo. Sumandal siya sa kanyang upuan, parang isang hukom na magbibigay ng hatol. "Diretsuhin na kita, nagpakasal ka sa isang antas na hindi para sa iyo. Hindi iyan insulto, iyan ay katotohanan. Si Isabel, pwede niyang makuha kahit sino. Pwede sanang naging sila ni Anton." Sinubukan naming tanggapin ang kasal na ito, sabi niya, habang si Teresita naman ay tumatango sa tabi niya. Pero hindi na namin kayang panoorin ang aming anak na maghirap sa pinansyal dahil lang sa pride mo. Pagmamalaki. Yun pala ang tingin nila sa simpleng pamumuhay namin. Pride. Ito, patuloy ni Ricardo, tinatapik ang tseke gamit ang kanyang daliri. Ito ang solusyon sa lahat. Ang checking iyan, mas malaki pa iyan sa kikitain mo sa 10 taon bilang isang consultant. Pirmahan mo ang annulment, kunin mo ang pera at mag-move on ka na. Mas magiging maayos ang buhay mo. At si Isabel, makakabalik na siya sa buhay na nararapat para sa kanya. Isang buhay na nababagay sa kanyang pinanggalingan. Ang katahimikan ay pumipiga sa aking mga tainga. Sa tabi ko, tumayo si Isabel ng napakabilis. Ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig na gawa sa marmol. "Nabaliw na kayo, hindi niyo pwedeng bilhin ang mga tao?" "Isabel, umupo ka." Ang boses ni Ricardo ay mabigat, puno ng autoridad na hinubog ng dekada. Ang mga matatanda ang nag-uusap. 48 taong gulang na ako pa. Ang boses ng asawa ko ay basag. At ang asawa ko ay narito mismo habang sinusubukan ninyong... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil hindi na siya tinitingnan ni Ricardo. Ang mga mata ng biyenan ko ay nakatuon na sa akin. Sigurado na siya na nanalo na siya. Na ako ay isang kalakal na may presyo. At ang presyo ko ay 20 milyong piso at doon nagsalita si Angela, ang aming anak. "Ma," ang boses niya ay kalmado, nakakakilabot na kalmado. "Tama si Lola, you deserve better." Lumingon si Isabel sa aming anak, ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkadismaya at pag-asa na mali lang ang kanyang narinig. "Angela?" Pero si Angela ay sa akin nakatingin. "Pa, maging totoo ka na. Pinipigilan mo si Mama. Nakatira kayo sa maliit na apartment. Minamaneho mo ang kahiyahiyang kotse na iyan. Alam ng lahat na hindi ka sapat para sa kanya." Sinabi niya iyon na parang isang simpleng katotohanan, na parang sinasabi niya lang na asul ang langit. "Kunin mo na ang pera at umalis ka na," dagdag pa niya. "Gagawa ka pa ng pabor sa lahat." "Angela," sigaw ni Isabel. Ang kanyang puso ay tuluyan ng nadurog. "Tatay mo iyan." Lumingon si Angela sa kanyang ina na may halos malambing na tono. "Ma, pwede ka namang makasama ng tulad ni Anton, isang taong may totoong kinabukasan, isang taong hindi ka papipiliin sa pagitan ng pamilya at kasal, isang taong hindi ka ipapahiya." At doon, tuluyang bumigay si Isabel. Humagulgol siya. Ang iyak ng isang taong sa wakas ay nabasag na sa loob. Nanatili akong tahimik. Alam kong darating ang sandaling ito. Alam ko sa loob ng 18 buwan. Ngunit ang malaman ito ay iba sa maranasan ito. Ang panoorin ng sarili mong anak na sukatin ang iyong halaga at itapon ka na lang. Mas masakit iyon kaysa sa anumang kayang sabihin ng kanyang mga magulang. Inakala ko ang panahon ang magpapalambot sa kanila. Inakala ko makikita ng aking anak ang higit pa sa pera. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko kung paano binabago ng pera ang isang kwento. Kung paano nagkukunwari ang ginhawa bilang karunungan. Hindi sila nag-aalok ng isang pagpipilian. Binubura nila ako. At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang tseke. Ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na ang pagmamahal na sinusukat sa numero ay idineklara ng kulang. Ito ay pinal, hindi na mababago. Isang hatol na ibinigay bago pa man ako pumasok sa silid na ito. Kinuha ko ang tseke, sinuri ko ito, hinayaan ko silang maniwala na ako ay natutukso.
Napaka-generous, sabi ko ng mahina. Ngumiti si Ricardo. Ang ngiti ng isang demonyo, ibinaba ko ang tseke at inilabas ang aking telepono. Bago ako sumagot, sabi ko, kailangan ko lang gumawa ng isang mabilis na tawag. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong kinalaman ng abogado mo dito? Tinitigan ko siya ng maigi at sinabi ko ang salitang magsisimula ng lahat. Lahat. Ang aking lumang telepono, isang simpleng smartphone na ilang taon nang nasa akin. Sa paningin nila, isa itong simbolo ng aking kabiguan. Ngunit sa sandaling iyon, ang teleponong iyon ang naging pinakamakapangyarihang bagay sa silid. Ang aking daliri ay marahang dumausdos sa screen. Bawat pindot ay may bigat. Bawat numero na aking tinipa ay isang hakbang palapit sa katotohanan na matagal kong itinago. Nakita ko ang pangalan sa aking contacts. Attorney Santos. Pindot. At tumunog ito. Sino ang tinatawagan mo, Miguel? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naiirita na. Tapusin na natin ito. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, pinindot ko ang speakerphone button at inilagay ko ang telepono sa gitna ng mesa, sa tabi ng punit-punit na tseke, sa tabi ng kanilang alok na walang respeto. Ang malakas at malinaw na tunog ng pagring ay pumuno sa katahimikan. Isang ring, dalawa. Sa ikatlong ring sumagot ito. Miguel, isang boses na kalmado at propesyonal ang narinig. Ang boses ni Attorney Francisco Santos, ang aking abogado at katiwala sa loob ng 27 taon. Inaasahan ko na ang tawag mo. Ang mga mata ng lahat ay napako sa telepono. Ang pagtataka ay mababasa sa kanilang mga mukha. Si Ricardo, si Teresita, maging si Angela na sa wakas ay ibinabana ang kanyang sariling telepono. Huminga ako ng malalim. Attorney Santos, nagsimula ako, ang aking boses ay matatag. Kasama ko ngayon sa hapunan ang pamilya De Leon at mayroon kaming ilang katanungan tungkol sa De Leon Maritime and Logistics. Pakiusap, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang kasalukuyang istruktura ng pagmamay-ari ng kumpanya? Mayroong isang maikling sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Attorney Santos, ang kanyang boses ay malinaw na parang kristal. Siyempre, ang De Leon Maritime and Logistics Corporation ay may 100 milyong shares na kasalukuyang outstanding. Ang pinakamalaking shareholder ay ang Reyes Holdings Incorporated na nagmamay-ari ng 47 milyong shares o 47% ng buong kumpanya. Kumunot ang noo ni Ricardo. Reyes Holdings? Ano ang kinalaman dito? Bulong niya. Alam kong kilala niya ang pangalan. Ito ang misteryosong kumpanya na sumalo sa kanila noon. Ang anino na laging nariyan, ngunit hindi nila kailanman nakilala. Nagpatuloy si Attorney Santos, hindi natitinag. Ang pangalawang pinakamalaking shareholder ay si Ginoong Ricardo De Leon na personal na nagmamay-ari ng 18 milyong shares o 18%. Ang natitirang 35% ay nahahati sa iba't ibang institusyonal at pribadong mamumuhunan. Ang katahimikan sa silid ay halos pisikal na. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ni Isabel sa tabi ko. Hindi pa rin niya naiintindihan, pero ramdam niya na mayroong malaking mangyayari. Huminga ako ulit. Ito na ang sandali. Attorney Santos, tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Ricardo. Isang huling tanong. Sino ang nagmamay-ari ng Reyes Holdings Incorporated? Ang sagot ni Attorney Santos ay mabilis, tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kanilang mundo. Ang Reyes Holdings Incorporated ay ganap na pag-aari ni Ginoong Miguel Reyes. Miguel Reyes. Iyon ang pangalan na ginamit ko, ang pangalan ng aking ina bago siya ikasal. Isang pangalan na walang sino man sa kanila ang nakakaalam. Nagpatuloy ang abogado. Itinatag ito 27 taon na ang nakalipas gamit ang isang mana. Batay sa presyo ng stock sa pagsasara ng merkado ngayong hapon, ang halaga ng posisyon ng Reyes Holdings sa De Leon Maritime ay humigit kumulang 850 bilyong piso, 850,000 Huaten points.
Ang tunog na sumunod ay hindi isang sigaw. Ito ay ang tunog ng isang baso ng wine na nadulas mula sa nanginginig na kamay ni Teresita, gumulong sa mamahaling tablecloth at nag-iwan ng isang mantsa ng dugo, pulang-pula. Ang telepono ni Angela ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumagabog sa sahig. Ngunit walang sino man ang gumalaw. Si Ricardo ay nakatitig sa speakerphone na para bang ito ay isang ahas na handa ng tumuklaw. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Imposible, sa wakas ay naibulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Imposible. Akala mo, isa itong institutional investor, sabi ko. Sa wakas ay nagsasalita muli. Ang aking boses ay hindi na boses ng isang consultant. Ito ay boses ng may-ari. Hindi mo kailanman inalam, hindi ka nagtanong. Dahil ang mahalaga lang sa iyo ay laging dumarating ang pera kapag kailangan mo. Tama? Hindi siya sumagot. Paano siya sasagot? Ang lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang paghamak ay biglang naglaho na parang bula. Sa isang iglap, ang hari ay naging isang pulubi sa kanyang sariling palasyo. At ako si Miguel, ang hamak na consultant, ang lalaking gusto niyang bayaran para lang umalis. Ako pala ang bangko, ako pala ang nagmamay-ari, ako pala ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang bawat galaw ko ay mabagal at may layunin. Nilibot ko ang mesa, ang aking mga sapatos ay tahimik na yumayapak sa mamahaling alpombra. Huminto ako sa likuran ni Ricardo. Ang taong kanina lang ay puno ng kapangyarihan, ngayon ay mukhang isang matandang lalaki na biglang lumiit sa kanyang upuan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, takot, at isang bakas ng galit na walang lakas. 27 taon na ang nakalipas, nagsimula ako. Ang aking boses ay kalmado ngunit may diin. Ang kumpanya mo ay babagsak na, winasak ka ng Asian shipping crisis. Walang bangko, lokal man or international, ang gustong magpautang sa iyo. Naaalala mo ba, Ricardo? Naaalala mo ba ang mga gabing hindi ka makatulog? Ang mga araw na halos masira ang ulo mo sa pag-iisip kung saan kukuha ng pera? Sinubukan niyang magsalita, ngunit nabigo siya. Tanging isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ako ay 26 na taong gulang pa lang noon, nagpatuloy ako. Mayroon akong 25 milyong piso na mana mula sa aking lolo. Pinag-aralan ko ang iyong negosyo sa loob ng maraming buwan. Ang iyong mga pundasyon ay matatag. Ang iyong mga ruta ay kumikita. Kailangan mo lang ng kapital. Isang taong maniniwala sa iyo nang walang mga kondisyon na hinihingi ng mga bangko. Ang bawat salita ko ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Kaya pumili ako, tahimik, sa pamamagitan ng mga kumpanyang hindi mo matutuntun pabalik sa akin. Sa loob ng 3 taon, pag-aari ko na ang 15%. Noong nakilala ko si Isabel, 31% na. Noong araw ng aming kasal, 42 at ngayon 47. Hayaan kong lumubog ang mga salitang iyon sa kanya. Bawat pagpapalawak na ipinagmamalaki mo bilang iyong tagumpay, ang mga ruta sa Atlantiko, ang modernisasyon ng mga pantalan, ang logistics software na nagligtas sa iyo noong 2015. Lahat ng iyon ay pinunduhan ng aking kapital. Ang bawat tagumpay na inaangkin mo ay tagumpay ko. Ang bawat tropeyo sa iyong opisina ay dapat may pangalan ko. Tumingin ako sa paligid ng silid kay Teresita na nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, ang kanyang mga alahas ay tila nawalan ng kinang. At pagkatapos kay Angela, ang aking anak. Nakaupo siyang naninigas, ang kanyang mukha ay maputla, mga luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Angela, sabi ko, at sa pagkakataong ito, may kaunting lambing sa aking boses, isang lambing na may kasamang sakit. Gusto kong malaman kung ano ang mas pinahahalagahan ng aking anak, ang karakter o ang yaman. Gusto kong malaman kung mahal mo ako dahil sa kung sino ako o kinamumuhian mo ako dahil sa kung ano ang akala mong wala ako. Ngayong gabi, nakuha ko na ang aking sagot. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pa? Bulong niya. Hindi ko po alam kung nalaman mo ba,
May magbabago ba? Tanong ko. Ang katahimikan niya ang sagot. Hindi, walang magbabago. Tumingin ako pabalik kay Ricardo. Nagtatrabaho ka para sa akin, Ricardo, hindi mo lang alam. Iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking asawa, si Isabel. Nakatayo siya, nanginginig pa rin, mga luha ang malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit ang mga luha niya ay hindi na dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pagkabigla, sa pagkalito. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya, kinuha niya ito, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang hawak ay mahigpit, isang pagpapatunay na kahit anong mangyari, kami pa rin. Mahaba pa ang biyahe natin pauwi, sabi ko sa kanya ng mahina. Habang naglalakad kami palabas ng dining room, iniwan namin sila doon. Ang pamilya de Leon, nakaupo sa gitna ng mga guho ng lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Si Ricardo, isang hari na walang kaharian. Si Teresita, isang reyna na walang korona. At si Angela, isang prinsesa na biglang natuklasan na ang kanyang palasyo ay gawa sa buhangin. At sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, sa wakas ay nakita nila ako ng malinaw. Hindi bilang isang hamak na consultant, kundi bilang ang taong may hawak ng kanilang kapalaran. Ang 10 kilometrong biyahe pabalik sa Quezon City ay parang isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Naglakad kami palabas ng mansyon ng walang imik. Ang nagniningning na ilaw nito sa aming likuran ay parang isang panaginip o isang bangungot. Ang kamay ni Isabel ay nanginginig sa aking pagkakahawak at hinawakan ko ito ng mahigpit na para bang siya na lang ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Ang unang 10 minuto ng biyahe ay lumipas ng walang salita. Minaneho ko ang aming Vios sa perpektong mga kalsada ng Forbes Park palabas sa highway habang si Isabel ay nakatingin lang sa malabong mga ilaw ng syudad na dumadaan sa bintana. Ang kanyang isip ay malamang lumilipad. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang 23 taon ng kasinungalingan o sa aking pananaw, isang katotohanang ipinagpaliban. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina. Gaano katagal mo nang binalak ito? Hindi ko binalak ang paghihiganti, sabi ko. Ang aking mga mata ay nakatuon sa daan. Napakahirap na tingnan siya sa sandaling iyon. Namuhunan ako sa kumpanya ilang taon bago pa kita makilala. Isa lang iyong magandang desisyon sa negosyo. Pero hinayaan mo silang tratuhin ka ng ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay nababasag. Sa loob ng 23 taon, bakit Miguel? Bakit mo tiniis? Sa loob ng 18 buwan, sinadya kong subukan sila, pag-amin ko. Bago iyon, umaasa ako. Umaasa akong tatanggapin nila ako para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang meron ako. Sana sinabi mo sa akin, sabi niya, lumingon siya sa akin. Kahit kailan, sana sinabi mo, dito na ako napatingin sa kanya? Maniniwala ka ba na pinakasalan kita dahil lang sa iyo? Hindi dahil sa iyong pamilya o sa access sa kapangyarihan. Kung sinabi ko sa iyo noon, sa simula pa lang, hindi ka ba magdududa? Natahimik siya ng matagal. Hindi ko alam, pag-amin niya. Siguro hindi sa una, siguro magdududa ako. Kailangan mong malaman, sabi ko. Kailangan mong malaman na pinili kita noong wala akong makukuha. Na nanatili ako sa tabi mo kahit na ang lohika ay nagsasabing dapat akong umalis. Na ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kinalaman sa apelyido mo. Ang katahimikan ay bumalik. At si Angela, basag na naman ang kanyang boses, hinayaan mo ang ating anak na isipin, hinayaan kong lasunin ng iyong mga magulang ang kanyang isipan laban sa akin, sabi ko. Akala ko ang pasensya at pagpapakita ng tamang halimbawa ang magtuturo sa kanya ng mga tunay na aral. Nagkamali ako. Doon na kami parehong umiyak. Itinigil ko ang sasakyan sa gilid ng daan dahil ang kalsada ay nawala na sa likod ng aming mga luha. Niyakap ko siya at niyakap niya ako pabalik, isang yakap na puno ng sakit, pagkalito at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya nang kaya na naming huminga ulit. Ang kumpanya ay magpapatuloy, sabi ko.
Maaaring alukin si Ricardo ng isang consulting role pero wala na ang control sa kanya. Aangkop siya o aalis? At tayo? Tanong niya at ito ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Sa wakas ay hinarap ko siya. Iyon ay desisyon mo. Inabot niya ang aking kamay. Pinipili kita. Lagi kitang pinipili, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Ang lalaking kasama ko sa apartment na iyon sa loob ng 23 taon. Iyon ang mahal ko, hindi ang bilyonaryo, ang lalaking nagtitimpla ng kape tuwing umaga at nakikinig ng walang panghuhusga. Pagkatapos ng 20 minuto, pumarada na kami sa aming lote sa Quezon City. Pagkatapos ng mansyon, ang aming gusali ay mukhang maliit, ordinaryo at perpekto. Pagpasok namin sa aming apartment, napapaligiran ng 2 dekada ng pinagsamahang buhay, ng mga lumang libro, ng mga kupas na litrato, doon ko naramdaman na nasa bahay na talaga ako. Paano ang pera? Tanong niya. Ang iyong foundation, sabi ko. Palalagin natin ito, at ang lugar na ito, dito pa rin tayo. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ang Lunes ay magdadala ng mga kahihinatnan, mga board meetings, mga pagbabago. Ngunit noong gabing iyon sa aming tahimik na tahanan sa Quezon City, kami ay mas mayaman kaysa sa mga De Leon dahil mayroon pa rin kami ng isa't isa, ng katapatan, at ng buhay na kami mismo ang pumili. Sa kabila ng lahat, ang Lunes ng umaga ay dumating na may kulay abong langit at ang bigat ng mga kahihinatnan. Ang boardroom sa headquarters ng De Leon Maritime ay puro salamin at bakal, isang espasyo na idinisenyo para manakot. Ngunit noong 9:00 ng umaga, habang umuupo ako sa pinakakabisera ng conference table, ang upuan na inukupa ni Ricardo sa loob ng 40 taon, wala akong naramdaman kundi isang tahimik na katiyakan sa kung ano ang kailangang mangyari. Ang emergency meeting ay tumagal lamang ng 11 minuto. Ang agenda ay simple, isang boto sa posisyon ng kasalukuyang CEO. Ang kaso sa negosyo ay malinaw. Isang malaking shareholder na ginagamit ang kanyang karapatan na ayusin ang pamamahala. Halos walang diskusyon. Ang mga taong ito ay mga profesional na nauunawaan na ang mga personal na damdamin ay walang lugar sa fiduciary duty. Ang boto ay 78% pabor sa pagtanggal. Si Ricardo ay nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, lumiit sa isang paraan na walang kinalaman sa pisikal na espasyo. Wala siyang sinabi. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, hindi siya nakipagtalo. Hindi man lang siya tumingin sa mata ng sinuman. Nang matapos ang botohan at inihayag ang interim management team, tumayo lang siya at lumabas. Hindi ko naramdaman na nagtagumpay ako. Naramdaman ko na napagod ako. Sa sumunod na 2 araw, ang aking telepono ay nakakolekta ng 12 voicemail mula kay Angela. Hindi ko pinakinggan ang mga ito. Ang telepono ni Isabel ay umilaw sa mga text. Ma, please? Hindi ko po naintindihan. Sorry po. Please talk to me. Hindi siya sumagot. Hindi pa. Pagsapit ng Martes ng gabi, tila napagtanto ni Angela na kung wala ang koneksyon ng De Leon Maritime sa kanyang resume, walang tumatawag sa kanya pabalik. Ang job market, tila, ay may paraan ng pagtuturo ng mga aral na itinago ng 20 taon ng pribilehiyo. Si Teresita ay tumawag kay Isabel ng 17 beses sa pagitan ng Lunes at Miyerkules. Noong Miyerkules ng umaga, sa wakas, ay sinagot ito ni Isabel. Please! Ang boses ni Teresita ay basag, walang bakas ng malamig na socialite na nagmungkahi na bilhin ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hayaan mo kaming itama ito. Kailangan ko ng oras, Mama, sabi ni Isabel ng mahinahon at ibinaba ang telepono. Nang hapong iyon, isang courier ang dumating sa aming apartment. Ang sobre ay naka-address kay Isabel na may maingat na sulat kamay. Ang sulat kamay ni Teresita. Nakilala ko ito mula sa mga taon ng mga formal na imbitasyon na aming natanggap at bihirang dinaluhan. Sa loob ay isang liham, 2 pahina, sulat kamay, sa isang mamahaling papel. Isabel, hindi ko inaasahan na patatawarin mo kami. Ang ginawa namin ay hindi mapapatawad. Ngunit kailangan mong malaman na akala namin pinoprotektahan ka namin. Nagkamali kami. Napakalaki ng aming pagkakamali. Ang iyong ama ay devastated.
hindi dahil sa kumpanya, bagamat masakit iyon, kundi dahil sa pagkawala sa iyo, dahil sa pagkatuklas na ang manugang na kanyang hinamak ay ang taong nagligtas sa lahat ng kanyang itinayo. Please, kapag handa ka na, pwede ba tayong mag-usap? Pangako, wala ng mga sobre, wala ng mga tseke. Isang ina lang na gustong maunawaan ang lalaking pinakasalan ng kanyang anak. Binasa ito ni Isabel ng 2 beses pagkatapos ay ipinakita sa akin. Sa tingin mo, sinsero sila? Tanong niya. Nag-isip ako ng matagal. Sa tingin ko, takot sila. At minsan, ang takot ang nagiging dahilan para maging tapat ang mga tao sa paraang hindi kailanman magagawa ng ginhawa. Anong gagawin mo? Bibigyan ko sila ng isang pagkakataon, sabi ko. Isa lang, pero sa ating mga termino. Sa ating apartment, walang pagpapakitang gilas ng yaman at katayuan. Kung matatanggap nila tayo kung sino tayo, marahil may pag-asa pa. Noong Huwebes ng umaga, nagpadala ng text si Isabel. Hapunan sa aming lugar, Biyernes 7 ng gabi. Walang dress code, walang inaasahan. Pamilya lang. Ang sagot ni Teresita ay dumating sa loob ng ilang segundo. Salamat. Darating kami. At doon isang maliit na sinag ng liwanag ang pumasok sa madilim na linggong iyon. Isang sulyap ng pagsisisi na maaaring simula ng lahat. Noong Biyernes, nagluto kami ni Isabela ng pasta. Hindi isang mamahaling pagkain, hindi isang bagay na idinisenyo para magpasikat. Ang simpleng marinara recipe lang na itinuro sa kanya ng kanyang lola bago pa man kami magkakilala. Ang amoy ng bawang at basil ay pumuno sa aming maliit na apartment habang naghahanda kami. Walang mga kristal na baso sa mesa, walang mga porselanang pinggan, walang anumang pagpapanggap. Ang mesa ay nakahanda para sa 4. Gamit ang mga pinggan na araw-araw naming ginagamit sa loob ng 23 taon. Nang tumunog ang doorbell, eksaktong 7:00 ng gabi, isang linggo matapos ang hapunan na nagbago ng lahat, hinawakan ko ang kamay ni Isabel. Huminga kami pareho ng malalim at sabay naming binuksan ang pinto. Nakatayo sila sa aming pintuan, si Ricardo at si Teresita. At sa unang tingin, napansin ko agad, tila sila'y lumiit, na para bang ang isang linggong nakalipas ay kumuha ng isang bagay mula sa kanila na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang kanilang tindig ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang ere ng kapangyarihan, wala na ang aura ng pagiging nakatataas. Si Ricardo ay nakasuot ng maong at isang navy blue na sweater. Walang kurbata, walang mamahaling suit, walang baluti ng isang ehekutibo. Si Teresita naman ay pumili ng simpleng itim na slacks at isang cream na blouse. Ang tanging alahas niya ay isang wedding ring, ang singsing na nakikita ko na sa loob ng 23 taon, ngunit ngayon ko lang talaga napansin. Wala ang mga perlas, wala ang mga diamante, wala. Ang pagpapanggap ay wala na. Salamat sa pag-imbita sa amin, sabi ni Ricardo ng mahina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging dominante na narinig ko sa mga boardroom at mga hapunan sa loob ng mahigit 2 dekada. Si Teresita ay may hawak na isang bote ng wine, hindi mula sa kanilang pribadong koleksyon. Isang simpleng bote lang mula sa isang lokal na tindahan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang iniabot niya ito kay Isabel. Tuloy po kayo, sabi ni Isabel. Umatras siya para bigyan sila ng daan. Ang aming apartment sa Quezon City ay hindi kailanman idinisenyo para magpahanga. 800 metro kwadrado lang ito ng espasyo na puno ng buhay at mga alaala. Ang mga bookshelf ay umaabot hanggang kisame, puno ng mga librong aming pinagsaluhan. Ang mga pader ay may mga litrato na nagdodokumento ng 23 taon ng mga tunay na sandali. Ang aming sala ay direktang nakakonekta sa kusina. Walang hiwalay na dining room, walang mga katulong, walang marmol o kristal kahit saan. Ang mga mata ni Teresita ay dahan-dahang naglakbay sa buong espasyo. Pinanood ko siya habang tinitingnan niya ang aming lumang sofa kung saan hindi na mabilang ang mga gabing magkatabi kaming nanood ni Isabel. Ang maliit na mesa kung saan kami nagbahagi ng libu-libong pagkain. Ang mga simpleng artwork na kami mismo ang pumili.
Ang ganda ng lugar ninyo, sabi niya sa wakas. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng panghuhusga. Ang pakiramdam ay parang isang tunay na tahanan. Naupo kaming apat sa aming mesa sa kusina, apat na tao sa isang espasyo na idinisenyo para sa pagiging malapit, hindi para sa pagganap. Ang bango, sabi ni Ricardo, habang inihahain ni Isabel ang pasta. Kumain kami sa isang awkward na katahimikan sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ibinaba ni Ricardo ang kanyang tinidor. Miguel, nagsimula siya, ang kanyang boses ay maingat. May utang ako sa iyong isang paghingi ng tawad. Maraming paghingi ng tawad, sa totoo lang. Naghintay ako. Sa bawat hapunan kung saan pinaramdam ko sa iyo na maliit ka, patuloy niya. Sa bawat komento tungkol sa iyong trabaho, sa iyong kotse, sa iyong pinanggalingan, sa bawat pagkakataon na ipinahiwatig ko na hindi ka sapat. Huminto siya, ang kanyang panga ay gumagalaw. At ang tseke na iyon, ang pagtrato sa iyo na parang ang halaga mo ay eksaktong 20 milyong piso at 8 nang hihigit pa. Samantalang ang katotohanan ay ikaw ang lalaking nagligtas sa aking kumpanya at nagmamahal sa aking anak ng may integridad na hindi ko nakilala. Lumingon siya kay Isabel at nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Isabel, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang nakita mo kay Miguel. Patawarin mo ako dahil mas pinahalagahan ko ang posisyon sa lipunan kaysa sa iyong kaligayahan. Nakahanap ka ng isang lalaking nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka talaga. Iyon ang dapat na isin ng bawat ama. At halos wasakin ko iyon dahil sa sarili kong kayabangan. Inabot ni Teresita ang kamay ni Isabel, ang mga luha ay malaya ng dumadaloy ngayon. Inihanda kita sa buong buhay mo para sa isang partikular na uri ng kasal, sabi niya. Nang pumili ka ng iba, naramdaman ko na tinatanggihan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Pero hindi ka pala tumatanggi sa kahit ano niya, patuloy niya. Pumipili ka pala ng isang bagay na totoo kaysa sa isang bagay na hungkag. At si Angela, nabasag ang boses ni Teresita, nilason namin ang kanyang isipan laban sa inyong dalawa, kasalanan namin iyon. Ibinaba ko ang aking sariling tinidor. Tinitigan ko ang mga mata ni Ricardo sa kabila ng maliit na mesa. Tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad, sabi ko ng mahina. Ngunit ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang paglimot. Kung muli nating bubuuin ito, kailangang maging totoo. Wala nang mga paghuhusga batay sa panlabas na anyo. Wala nang lason tungkol sa kung sino ang nararapat para kanino. At si Angela, 20 taong gulang na siya. Matututo siya. Ngunit kailangan niyang humingi ng tawad ng personal kapag handa na siya. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Teresita. Gusto kong maibalik ang aking mga magulang, sabi niya nang malambing. Ngunit kailangan kong makita ninyo kami, ang totoong kami. Ang aral dito ay ito. Si Miguel na nakasuot ng maong ay siya pa ring lalaking nagmamay-ari ng 850 bilyong piso. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Maaari ba kitang yayain mag-lunch minsan, Miguel? Tayong dalawa lang, para magsimula ulit. Ang lunch ay magandang ideya, sagot ko. Nagpadala ng sulat si Angela. Maingat na inalok ni Teresita. Ngunit hindi pa siya handang harapin kayo. Kapag handa na siya, sabi ko, nandito lang kami. Hindi pa iyon kapatawaran. Ang kapatawaran ay mangangailangan ng panahon. Ngunit ito ay isang simula. At minsan, ang isang simula ay sapat na. Isang simula na itinayo hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas matibay. Ang pag-asang ang isang pamilya, gaano man kasira, ay maaari pa ring maghilom